kamakailan. Ang mga Luslus Boys ay mga rarara boys, chuwari-wariwap na nasa likod ng agresibong pagpapaperma ng People's Initiative na nabisto kinukontra ng mga senador sa Senado. Pero lumalaban, tumakas na, nakikipagsubukan, nakikipagbardagulan sa ating mga senador, ating bansa. Patuloy pa rin ang pambubuli at kinukuyog nitong mga Luslus Boys si Senator Joel Villanueva sa pakikipagtulungan ng mga kachokarang news media. We will discuss it separately later. Focus on this issue. Listen carefully, listen closely. Itong 27 billion pesos na biglang isiningit sa pondo ng DSWD. Very smart move para sa kanila. Kumbaga, sa salitang Ingles, last-minute insertion sa national budget hearing na naganap ng last year. Mga boss, intentionally, deliberately, willfully, well-planned and well-crafted itong kilos galawan ng mga Luslus Boys. Kaya, dito, Eto guys, no, tanong ko lang. Dito ba sa tinatawag ni Idol Ben na Luslus Boys, is he also referring to his own brother na si Erwin? nagkaalaman, nabisto. I consider the Luslus Boys as a bunch of little puppies. They are trying to defend their leader, the big dog, the leader of the pack. Kilala niya kung sino siya. To the extent that these bunch of little puppies came up with their House resolution commending the leadership of the big dog called Tamba. Si Tamba, dagdagan nyo ng Luslus. Idikit nyo pareho, Tamba and Luslus. Kilala nyo na kung sino siya. No further introduction. Everybody knows this guy. Siya yung dahilan ng lahat ng sigulot na nagsimula noong last year, kung inyo matatandaan, kay Gloria Macapagal-Arroyo, kay VP Sara, and then West Philippine Sea, and everything that follows SMNI, sunod-sunod na yan, and then everything was okay. Then, boom! Pagpasok ng January, nalantad yung kanilang itinatagong sekreto, yung PI, pagpapaperma ng panahon ng Pasko. You remember that? Ngayon, mga boss, ako magsasabi sa inyo, maraming oras dito sa mga congressman na to na nagpasa sila ng papuri pagkilala sa kanilang leader na si Tamba. Kaya natawa naman kamakailan itong mga senador sa Congress. There's a moment when you're just a fan. Ito ho'y katatawanan ang ginawa ng mga Luslus Boys or the bunch of little puppies. Ngayon, mga boss, kulang na lang kumanta sila, mga Luslus Boys, sa Kongreso ng papuri. Papuri kay Big Dog. Gusto niyo malaman ang kanta na yan? Papuri kay Tamba sa kaitaasan. Well, no pun intended. Let me tell you this. Kahapon, Martes, pinasingaw ni Senator Amy Marcos ang baho sa Kongreso kung saan ginamit nila ang DSWD na hindi alam ni Secretary Rex Gatchalian. Ito'y sa pamamagitan ng paggamit ng AKAP. Ang AKAP nga pala ay Ayuda sa Kapos ang Kita Program. Galing. Kumbaga, 26 billion pesos ang isiningit, ipinarada sa DSWD nang hindi alam ng mga taga-DSWD. Wala silang kamalay-malay na ang pondong ito'y nakaparada lang dyan. Kaya lang, ipinasingaw ni Senator Amy Marcos. Ito yung sinasabing pangpondo, pangpamudmud sa mga kapos ang kita sa mga probinsya, munisipyo, mga iba't ibang rehiyon, kapalit ng kanilang perma.
Maisakto pare yung People's Initiative or the PI. Ito yung naging issue na unti-unti na naglalabasan. Secret number 1, AKAP. Secret number 2, pinasingaw ni Jesus Cordero kamakailan itong 12 billion peso budget sa COMELEC na originally, kung titingnan natin, is only 2. Okay, let's focus on the AKAP, no? So, puntahan nga natin itong part na to na inano ni Senator Amy yung tungkol sa AKAP. Ginisa niya rito yung undersecretary ng DSWD. Dahilan, magdi-design ng project, pupunteriya yung mga beneficiary. Pero in the meantime, linagyan muna ng bilyon-bilyon. Yan na ba talaga ang patakaran ng DSWD? Gusto ko lang humirit. Nagulat din ako sa AKAP. At mas lalo akong nagulat sa halaga. 26.7 billion. Isang programa na ngayon ko lang natuklasan at ngayon lang narinig. Pero may bilin dito sa text, all soft projects including AKAP must go through the office of the Speaker. AKAP, AIX, TUPAD, MAIP for the PI and other efforts. Madam Yes, Chair, Senator JB. ako rin please. medyo naging curious sa AKAP, ngayon ko lang narinig eh. No? Siguro can ask the SWD, what is this program about? Is it just between the House and, kasi wala ho kami sa Senate na alam niyan eh. So is it with the SWD and the House of Representatives, yung program? Thank you, Madam Chair. Madam Chair, AKAP is just as foreign to us, technically, as Senator Bato. Guys, no, dun sa mga tao who are involved pagdating sa mga planning and all, one of the things that I've learned in school when it comes to practices with the DSWD is yung pag-identify ng mga programs and projects and all that stuff. Okay? Even before po magkaroon ng pondo, it will gonna go through a lot of things. Okay? Pinag-aaralan pong mabuti ang isang programang gustong i-establish. So, andyan yung mga implementation phase, andyan yung planning phase, andyan na the entire 9 yards. You cannot come up, no, with a fund na kakailanganin mo only because naisip mo lang. Naisip mo lang na bibigyan ko to ng pondo ng X amount of money, which is, let's say, for example, 26 billion. How can you put up a fund sa isang programang hindi pa nag-i-exist? And it's very funny for a USEC to say na kahit sila, hindi nila alam or hindi sila familiar dyan. Diba? Now you understand kung bakit hindi ko na ginusto pa mag-practice sa pagiging social work. Maraming tao po nag-encourage sa akin. Just like in number of lawyers, may scarcity din po ang mga nagpa-practice. Ang may lisensya sa social work. Marami po kong kakilala na graduate ng social work, may mga lisensya pero hindi po sila nagtatrabaho as social worker. Marami po akong mga kaibigan kaklase na directly nagtatrabaho sa DSWD, sa mga local government unit. Excuse me. Sila mismo, nakakapagkwento sila sa akin. Hindi ko na kailangan i-drop yung kanilang name. Halimbawa na lang yung solo parent act. Yung implementation nun, hindi nga daw inisip. Gagawa sila ng mga batas, hindi nila alam kung ano ang pwedeng maging problema ng batas na yun. Diba? Kaya nga sila nagpapatawag ng mga tao, diba? As a resource person. Para makraft nila ang batas ng maayos. But because hindi nila ginagawa ng maayos ang mga trabaho nila, kundi puro pagpapakyut lang dyan sa Senado or sa Kongreso, hindi po nalalaman kung ano ba ang possible or potential na problema ng implementation ng isang batas o programa once nandiyan na sa field. Nakikita nyo? Ang sinasabi nyo, matindi ang corruption sa
BOC, sa Bureau of Immigration, hindi nyo ba alam kung gaano katindi ang corruption sa DSWD? Namultimo ako, hindi kinaya ng sikmura ko how much more ang konsensya ko. There was even a point, nag-OJT ako, kinukuha na ako maging administrator the soonest makapasa ako ng board. Immediately, I declined. I don't want to be part of the system wherein kinakain ako ng konsensya ko gabi-gabi. Dahil wala akong ginagawa kundi lokohin ko ang kapwa ko. Whether NGO pa yan or parte ng national government or ng LGU. Bata pa ako, estudyante pa lang ako, kitang-kita ko na yung dumi, yung pangit. Kung paano ginagamit ang DSWD. No, ang mga NGOs. Ang mga foundation. Nakakasuka. Kung talaga ang puso mo para tumulong sa kapwa mo, hindi mo kakayanin maging parte ng ganitong klaseng sistema. Maniwala kayo sa akin. So, as it is provided Yes, in Yusek line Dimapuro, item. I understand that it's under the DSWD budget. If you recall, in the Senate, I handle the DSWD budget, but like the COMELEC's mysterious addition of 12 billion, this 26.7 billion in the budget of the DSWD is alien to me. Yes. Madam Chair, if this WD declares that is foreign to them, saan ang galing ng budget? No, baligtad na pala ang budgeting process natin. Ang Congress na mag-decide kung anong... Guys, kindly take note, this 26 billion, pera to guys ng taong bayan. Pera to ng taong bayan. Ito isa sa pinakamalaking tanong ko. Gaano ba kalaki ang nagiging budget ng national government sa mga hospital? 'Di ba? Kung meron man maliban sa pagkain, ang talagang kakailanganin ng tao is yung tulong para sila ay mapagamot. May nababasa na nga ako guys may mga LGUs na po nagbibigay ng libre tawag dito, maintenance medicine sa kanilang mga senior citizen. Ilang LGUs lang ang gumagawa niyan. Come to think of it, sa 26 billion guys, hindi na lang muna classroom. Ilang hospital kaya ang kayang mapagawa sa 26 billion? Sige nga. Implement ninyo. Hindi pala kayo nag-request sa Congress na project na pupunuhan, program na pupunuhan. Baliktad, di ba? Madam Chair, it's not an exclusive project or program for Congress. It will be regular program, but it is technically foreign in the sense that it has no guidelines yet. Yes, Yusek So it does not Dimapuro, did you exist request as a for this? program. So, clearly, hindi siya nag-i-exist. Wala pang ganun. 'Di ba? At sino ba dapat gumawa ng programa na yan? Ang legislative o ang DSWD mismo? 'Di ba? Programa ng DSWD guys Imagine niyo, ang DSWD is under ng executive. Ito po ay administrative agency ng executive. Pero bakit nakikialam ang legislative sa programa ng DSWD? 'Di ba? Bakit pinopondohan ng legislative ang isang programa ng DSWD na hindi nag-exist? Project? Was it in the NAP? It was not. No. There we go. Yes. Do we allot sums of money, enormous sums of money such as this, almost 27 billion, for a project or a program that is undefined, unnamed, unfamiliar, with no guidelines whatsoever, with no target beneficiaries, and is just left open? Is this the usual practice in the DSWD? Not necessarily a usual practice Not in the necessarily. DSWD. So sometimes DSWD has these magical projects that no one has ever heard of before. We don't create magical projects, Madam Chair. These are But part when of is the it GAA. necessary? You said not necessarily. So there are times when it is necessary to invent projects?
there are times when there are necessary projects to Yes, you have QRF and you have all kinds of emergency Yes. assistance. I'm very familiar. Why do you have to invent ACAP? I ACAP is not invented. I But you believe just said that guidelines and the purposes had not been established. yes, guidelines have to go through proper policy procedures. So Pero it's not linagyan na ng invented out pera, of the walang air. nakakaintindi kung paano gagawin, kung kanino ibibigay. Walang kaplano-plano pero may pera na. Madam Chair, there are programs that are provided by the GAA for NGAs to implement. But before we do Yes, with all implement, due we have respect, to. USEC, that is not the usual budget process we're familiar with. There's always a very well-defined. See, obviously here, no, as a USEC, parang nakakatawa na kailangan kang lecturer ng isang senadora only because you don't know kung ano yung dapat. 'Di ba? Hindi naman tayo all-knowing. But then again, at the end of the day, if somebody put you there, please make sure that these people na ina-appoint nyo sa mga posisyon na yan, they know their job. Not because they're connected with someone. 'Di ba? Project or program before a line item magically appears in the GAA. It's fought over, debated, and discussed very, very thoroughly in the subcommittees as well as the plenary. This wasn't. Madam Chair, we are currently creating the guidelines, and we would be happy to share with. Parang baliktad naman yata yung buhay natin. Ngayon mag-iimbento ng dahilan, magdi-design ng project, pupunteriya yung mga beneficiary. Pero in the meantime, linagyan muna ng bilyon-bilyon. Yan na ba talaga ang patakaran ng DSWD? Madam Chair, for programs that are intended for poor, vulnerable, and disadvantaged, we welcome, obviously, more programs, and we would be grateful to be able to implement these other programs. I'm familiar with your mandate, but nothing in your mandate indicates that you should be inventing projects and that you are exempt from usual budgetary study and procedure. I'm sorry. Madam Chair, kaya siguro nagkaganon dahil Naalala ko yung mga prof namin sa law school. Guys, they know better definitely. So do not F with them, you know. So parang dito, parang gusto na lang sabihin, kulang na lang sabihin ni Senator Amy kay Yusek na hindi mo ko kayang paikutin sa palad mo with all that shebang. Because I know the ins and outs of that. Dahil ako lumaban para sa budget nyo. hindi talaga sa kanila yung programa na yan. Oh, hindi talaga sa kanila. With due respect man, in fairness to Yusek Di Maporo, bago nga yan sa kanya. Sabi nga niya, foreign eh. Hindi niya alam. So, huwag ka mag-alala. We are not faulting you for that. Ito si Senator Bato minsan if you don't read the lines, you will think na he's defending someone. Sometimes the way he talks, he's being sarcastic. We are just investigating dahil the usual mangyari is meron ng bahay yung pondo like AX. Kung sisingit man yung meron mang intervention dyan during the BICAM, ang lower house at saka upper house, the most that they can do is siguro dagdagan yung amount ng AX na yan. Pero may bahay na yan. Pero yung gagawa ng bagong bahay dyan during the BICAM, I don't know how feasible is that. Kaya nga sabi ng aming chairman, it's very magical. Kayo mismo, this WD, hindi nyo alam na, uy, boom, may akap pala na ganito kalaki. May nabasa lang ako bigla, o naalala ko lang bigla. Sabi ni Yusek Mapuro, hindi kita inaaway wag mo ipagtanggol yung akap pag hindi mo alam. Kasi lahat kami hindi alam.
kahit sinasabi ng DSWD, wala silang alam tungkol sa guidelines, foreign itong project, at linagay lang dyan, nasa press release na yung AKAP will provide 5,000 cash payment to 12 million poor households. Are you aware of that? Yeah, I've read those press releases, But isn't this a Madam mere Chair. duplication of so many programs already initiated by previous administrations, the 4Ps and then the AICs, the never-ending ayuda, SAP 1, SAP 2, walang katapusan to. So this is hardly a guideline. Pero ang liwanag na, nangako na, 5,000 sa Madam Chair, 12 million households. Baka hindi mo alam. Madam Chair, I cannot confirm whether those are the numbers that are decided on, as we don't have any guidelines yet. Imagine nyo guys, no? Here's the thing, just in case you didn't realize this, no? Or hindi nyo napapansin. Okay? Those na hindi. We are becoming a nation of ayuda. I've read it somewhere. Comment section. Kaya I enjoy reading comment sections eh. Diba? Do you agree with that? We are becoming ayuda nation. And here's the fun part. Taxpayer, pay the ayuda for people who never work. Tagatanggap lang sila. Tapos, yung taxpayer na nagbibigay ng pangpondo dyan sa mga ayuda nation, okay, sila yung walang natatanggap. See? Sino nagbe-benefit dito sa ayuda na to? Less fortunate. Sinong nakikinabang? Mga politiko. How does it feel for a person who's religiously paying taxes? Whether ikaw ay isang corporation or individual taxpayer or small business person. And come to think of it, meron pang mga tao mag-create ng mga foundation nila wherein gagamitin ng foundation para lang magkaroon ng tax avoidance. Para lang magkaroon ng tax evasion. Diba? Ipapasok nila yung pera nila, a portion of their money going to their, if not a portion, but their entire income sa isang foundation. So hindi sila magbabayad ng mga taxes nila. How convenient, diba? So, imagine niyo kung gaano karaming beses na abuse ang DSWD. Maliban sa ginagamit ng mga politiko, papalabasin na sila ang namimigay ng ayuda, magpapagawa ng kung ano. Gaano kalaki ang tinatapon natin na pera sa DSWD? Para ba tulungan pa ang mga kababayan natin o itolerate natin yung pagiging batugan nila? Diba? Here's another thing, Pwede kayo magalit sa akin, pero come to think of it. Halimbawa, isang mag-asawa. Yung lalaki, construction worker. Yung babae, walang trabaho. So, si babae, anak ng anak ng anak ng anak. Hanggang umabot na ng 6, 12. Ano mangyayari doon? Bubuhayin yun ng gobyerno. Kaya tumataas ang poverty rate natin eh. Because maraming Pilipino ang hindi iniisip yung kinabukasan ng kanilang mga anak. Sana mag-anak kayo dun sa kaya niyong buhayin. Whether or not may tulong galing sa gobyerno. Kasi marami din pong pamilya, maraming mag-asawa, maraming mga magulang, hindi po umaasa sa ayuda. At hindi rin po sila mayayaman. I've seen a number of them. If not hundreds, most probably there are thousands of them. Diba? May kumpare ako. Construction worker siya initially. Okay? Matagal na sila nagsasama ng kanyang asawa. As we speak, 2 lang ang anak nila. Anong rason sa akin ng kumpare ko? Ate, mahirap. Mahirap bumuhay ng maraming anak.
Kasi lumaki akong ganun. Marami kami, iniwan kami ng tatay ko, 9 kami. He has to sacrifice. Hindi siya hindi nag-aral dahil ayaw niya mag-aral. But at a very young age, kailangan niyang magtrabaho para tulungan yung nanay niya na buhayin yung iba pa nilang kapatid. See? May mga magulang na hindi iniisip yung kapakanan ng kanilang mga magiging anak. Ang masakit, yung mga anak pa ang nagsasuffer more than anyone else. Hindi nakakain ng maayos, walang proper healthcare, walang proper education, walang maayos na basic needs, hindi maibigay sa kanila. So at the end of the day, aasa sila sa DSWD, sa mga paayuda. At dito nakikita ng mga kandidato na paulit-ulit natin pondohan tong ayuda na to, mga ayuda na to, para patuloy tayo nakaupo rito. So ano na nangyayari? Nagiging cycle na lang siya, guys. Pamaskong handog to eh. Lumabas sa PNA December 27. Well, for our Christmas programs, or we don't have ACAP in or any of our Christmas programs, I can say that definitively. But with regard to any pronouncements of how ACAP will be implemented and what amounts will be provided through ACAP, we don't have guidelines for that yet, Madam Sige, Chair. Yusek, ganito na lang. Magtulungan na lang tayo. Alamin natin ang mga detalye ng programa to. Pare-pare kami ni Senator Bato, ni Senator DB, Senator Risa. Nagugulat po kami kung saan to galing at ano ibig sabihin. Yes po, Madam Chair. And I'd also like to say that we are very open to many innovations and new programs in DSWD. And it is a new thing where we create something new. Madam Chair, just to add. Okay lang yan, okay lang. I'm not gonna fight with you over that, but that's completely inaccurate and untrue. Okay, Senator Bato, please. Pagkuha ko lang kay Yusek na walang problema. Wala kang problema ito sa amin. Huwag ka mag-alala. Ang amin lang talaga is, nagulat lang kami sa Senado. Feeling ko na ulit na siya. So, meron din dito tayo nakita, no, galing kay dating Senator Panfilo Lacson. Sabi niya rito, ACAP was neither in the House General Appropriation Bill nor in the Senate version in the budget measure. It was a ghost item under the DSWD until it was inserted in the bicameral committee report. That's the evidence you're asking to prove that it was a tricky insertion. Okay? Dito maalala natin, no? If we're going to make, I don't know if pwede ba natin i-compare yan, but you know, let's try. No? Let's try. If maalala nyo, no, question, yung confidential fund ni VP Sara, which is magkano? 125 million yung confidential fund. Ang sinasabi, wala raw item sa GAA ng 2022. May item, may nagsasabing, may item sa GAA. Okay, may item sa GAA, pero walang value. Dito naman, lumalabas dito, no, as per dating Senator Pampilo Lacson, it was a ghost item under the SWD until it was inserted in a bicameral committee report. Now, the question is, bakit nila kailangan gawin to? Dahil bagay na sinabi ni Senator Amy, kung nakinig kayo mabuti kanina, marami na pong programa. No, nagiging redundant na. Imagine niyo, ilan na po ba ang programa ng DSWD? Na panay pamimigay nilang pera. Andiyan ang ACAP, andiyan ang IACS, andyan ang SAP 123, SAP 12, tapos andyan ang 4Ps. Not to mention yung food stamp. Diba? Come to think of it, kung gaano karami, hindi po kailangan ng taong bayan ang mga ayuda. Ang kailangan po ng taong bayan is magkaroon ng permanenteng trabaho. Mababang bilihin. Diba? Oh, pakinggan natin. Ito. Ang nakaisip ng ACAP. We are here, or I'm here, to explain about the ACAP program. Natanong po kasi yata sa Senado
parang tila hindi ho nila alam what is AKAP. To tell you straight up, ako po nag-coin ng idea na yon since I was with DSWD before. Kasi napansin ho natin when I was the secretary of DSWD, lahat ho ng ayuda ng DSWD ay nakatuon po sa mga indigent, sa mga poorest of the poor, such as 4Ps, yung pong AICS, Assistance for Individual in Crisis, maging yung medical assistance po ng Department of Health, indigent pa rin ho. Pati yung tupad, indigent pa rin. Nakakalimutan po ng gobyerno na meron po tayong klase o grupo ng mga tao na in between. Hindi po sila indigent, hindi rin po sila mayaman. Ito po yung nakakaligtaan ng gobyerno, yung pong mga nagtatrabaho sa mga fast food, mga waiter, security guard, ito po yung mga 23,000 or less or 25,000 or less ang mga sinisweldo, wala pong natatanggap na ayuda. Kung inyo po matatandaan, nung nagkaroon po Lord. Sorry. we are here, or I'm here, to explain, since I was with DSWD before, po sa mga indigent, sa mga poorest of the poor, such as 4Ps, yung pong AICS, Assistance for Individual in Crisis, maging yung medical assistance po ng Department of Health, indigent pa rin ho. Pati yung tupad, indigent pa rin. Nakakalimutan po ng gobyerno na meron po tayong klase o grupo ng mga tao na in between. Hindi po sila indigent, hindi rin po sila mayaman. Ito po yung nakakaligtaan ng gobyerno, yung pong mga nagtatrabaho sa mga fast food, mga waiter, security guard, ito po yung mga 23,000 or less or 25,000 or less ang mga sinisweldo, wala pong natatanggap na ayuda. So are you saying even yung mga nasa call center, lahat, imagine niyo kung gaano kalaki yung workforce. Sasabi rito ni Erwin Tulfo, what do you call that? 12 million. 12 million makakatanggap ng 5,000 na yan. Okay. Let's do the math nga. 12 million. Mm-hmm. 1, 2. Times 5,000. Tama ba? Yan, 12 million. Times mo ng 5,000. 12 million beneficiary to 5,000. Magkano to? Do you think this is enough out of 26 billion yung sinasabi. 26 billion yung budget. Sige nga. Divide natin. 26. One, two, three. Divide natin. 2. If they intend, ito guys, no? If they intend, okay, na mamigay ng 5,000 pesos for 12 million beneficiaries, ito lang yung tatanggapin sa 26 billion fund. 2,166.66. Kaya sabihin na lang natin 2,167. Ito lang po matatanggap based dun sa 26 billion
na pinondo para sa 12 million beneficiaries. And if Erwin Tulfo is talking about yung mga kumikita ng 25,000 or less, marami pong tumikita ng 25,000 or less. Hindi lang po 12 million. So ano-ano kaya ang requirements ng beneficiary nitong AKAP na to? Kung inyo po matatandaan, nung nagkaroon po ng pandemic, inuna po yung mga indigent, inuna po yung solo parent, mga senior citizen, pero hindi po nahagip yung mga tao na ito na sinasabing middle class. Pero below middle class po sila eh. Kasi pag middle class, kagaya na ho natin yan, di ba? May mga magaganda sweldo. Sila po ay nasa 25 o 23,000 and below. Yung Imagine mo alam niyang ma-identify na merong below middle class. 'Di ba? Instead, and ito sana yung beneficial for every below middle class. Okay? Sa pananaw ko lang ha. Sana gumawa sila ng batas na magpapaangat ng sahod nitong below middle class. Na maging kapantay ng isang middle class na gaya ni Erwin Tulfo. 'Di ba? That could have been better. Hindi lang 'yun. Trabaho 'yun ng mga politikong gaya nila na gumawa ng batas. Siguro nga kung meron dapat ma-repeal, kung hindi ma-amend, is yung labor laws natin. Na magkaroon ng batas na dapat kung magtatayo ka ng negosyo dito sa Pilipinas, may kakayanan kang magbayad ng trabahante mo na ito ang minimum wage. Sana pinag-aaralan din nila yung minimum wage. Apart from that, sana sila rin ang nag-i-initiate na tanggalin na ang, what do you call that, provincial rate. Guys, while I was in Davao, my God, they were receiving provincial rate. I'm not saying all, but there are some companies like the BPOs, nagbabayad po sila ng Manila rate. But there are some employees nakakapag-establish ng mga headquarters na nandito sa Metro Manila. They're receiving provincial rate. Yes, dahil yun yung sa batas, given yan. But come to think of it, yung mga binabayad nila, yung ginagastos po nila sa kanila, not only in Davao but even in any provinces. Ang mga rates po nila, hindi na po pang provincial. Ang mga, what I mean is yung amount na kakailanganin nila to sustain. Kung hindi man sarili nila, at least a family of 4. No? Hindi na po tama eh. Hindi na po enough yung kinikita nila based on provincial rate. Yun ang kailangan ng taong bayan, magkaroon ng batas na i-abolish ang provincial rate, itaas ang mga sahod ng para yung kalidad ng kanilang pamumuhay ay gumanda rin. Gaya ng sinasabi dito ni Erwin Tulfo. Diba? Ano ba mas prefer nyo? Tanggap na lang kayo ng tanggap na one-time ayuda? Kaysa gumawa ng one-time na batas ang makakapag-elevate ng lifestyle ng mga tao dahil mas maganda yung sahod, di ba? Kung po yung target ng AKAP, panahon ko pa po sa DSWD ito na pinipitch ko po sa executive department. Kaya nga, nung pumunta ako dito, na-pitch ko po ito kay Speaker Romualdez na sabi ko, sir, kung especially... Ito yung tinatawag ng kapatid niyang Tambalaslas Boys. Actually, last year, nung budget deliberation, since sinasabi nga po ang announcement, 500 billion ang sa budget natin mapupunta sa ayuda. Pero nakita ko ho na puro nakasentro po sa indigent. Wala po siya, hindi po siya nakasentro. Wala po siya para doon sa mga kababayan natin na may mga trabaho, mga rider ng Grab, mga driver ng angkas. Yan ho, sumisweldo ng mga 23,000 or less. Mga CQ, mga... You know, for the record, these people na binabanggit niya, yung sa, as an example, yung mga Grab drivers and whoever else,
yung kinikita ng mga yan, nagva-vary eh. So, depende sa sipag nila. Okay? And hindi po sila kumonseldo. You call that commission. Okay? Waiter, dishwasher, sila po yung walang ayuda. Yan po yung pinaka-primary. Do you really think na hindi tumatanggap ng ayuda yung mga taong yan? Actually, if you recall, no guys, no, sa mga kababayan natin, if you recall, there were even mga kababayan natin during the SAP 1, SAP 2, hindi na po nila tinanggap ang kanilang mga ayuda. Kasi nakatanggap na sila sa ganito, sa ganyan. So, gini-give up na nila yon. Kasi, hinihiling din nila na itong mga to, mapunta rin dun sa hindi mabibigyan. So, basically, itong AKAP, hindi naman din lahat mabibigyan. Purpose ng AKAP. Kaya po, ako po nag-coin ng idea na yan ng AKAP, yung ayuda para sa kapos ang kita. May nagsabi dito, mob counselor, Sir, it is not the question of who are the recipients, but the question why it is funded at the project without any documented program and guidelines. Bakit wala kaming natatanggap? Sabi ni Leo. Sabi naman ng isa rito, tama naman po, bakit indigent lang? Well, yeah, nag-agree naman tayo, bakit indigent lang? Okay? Pero kasi sila yung vulnerable part ng ating community. Sabi ni Doc Lynn, magkakulay din pala. Ayun, sabi ni Xbox dito, ni XCbox 05, bakit need lumipat sa congressman pa? Di ba dapat DSWD na agad? Mag-submit ng payslip galing company. Ayan. Pagtanggol niyo po si Sir Romualdez, what the F? Sabi ni Kuya, sana wag nang ipadaan ng DSWD sa local government, idiretso na lang sa agency or employer since para naman pala yan sa amin. Kaso, nag-work kami weekdays tapos nagpapadistribute kayo weekdays din. Paano claim? Una sa lahat, wala pa nga eh. Diba? Ayan, ayuda nyo, sabi ni Bong. Yan, maganda naman daw ang programa. Ang problema, bakit walang guideline na nakalagay pero may budget na? Tama. I agree with this. Maganda yung programa. Gusto ko yan para sa mga kababayan natin na talagang kinakapos. Yun lang. Napaka-questionable kasi. Tapos, biglang isisingit. Billion budget, grabe corruption. Kaya nga, ito nga sinasabi ko sa inyo eh. Yung 26 billion na budget na sinasabi nila dyan, i-divide mo sa 12 million na sinasabing recipient, so lumalabas, mahigit 2,000 pesos lang. So, how can you come up with the 5,000? So, if you do 5,000, it will gonna go up to 60 billion, I think. Bakit nyo tinatago? Anyari si Erwin? Billion, hello, it would help a lot. Huwag gawing pamudmud. O, diba? 41 years old na ako, di pa ako nakatanggap ng tulong mula sa gobyerno kasi daw may trabaho ako pero lubog pa rin sa utang. Sana dito sa AKAP makatanggap. Ako, hindi ako lubog sa utang. Pero okay naman ako. Kasi, kung ano lang yung kaya ko, yun lang. Hindi ako nag-aasam na kahit ano. Oo. Bakit naging ganito na si Erwin? Yeah, that's one of the biggest question. Program. Pero last year po, na during the budget deliberation po, hearing, isiningit po yan, ipinasok po yung AKAP na yan. Pero DSWD pa rin po ang mag-i-implement. Another program po yan ng DSWD. Wala ka na sa DSWD, Congressman Erwin. So, bakit mo pinangungunahan ang DSWD? Even, sabi nga doon sa, even si, what do you call that? Even si Rex Gatchalian, which is secretary ng DSWD, walang kaalam-alam tungkol dito sa mga pinagagawa ninyo. Don't you think that's funny? DSWD will identify kung sino-sino mga beneficiary nito. Pero ang pagkaalam ko ho,
ang beneficiary po niyan, kung ikaw ay empleyado pero ang sweldo mo is 23,000 or less, kasama ka po dyan, mabibigyan ka dyan. All you have to do, lapitan mo ang iyong mambabatas, congressman, district, para Wow. Dadaan na naman sa mga kongresista. What the F? i-recommenda niya o i-refer ka niya sa DSWD, sasabihin niya sa DSWD, Secretary, doon po sa aming distrito, marami pong... So, bakit nga kailangan pumunta sa mga kongresista? 'Di ba? Kung programa to ng DSWD, it has to go straight to DSWD. DSWD dapat na nagpapa-implement, nagpapatakbo and everything. Bakit kailangan pumasok sa mga members ng legislative? ganito, maliliit po ang sweldo, baka pwede po sila maging beneficiary ng AKAP. So it's the DSWD who will identify. One time po ito, assistance ng gobyerno. Last year po ito, kasi nga po, doon sa tumataas po yung inflation natin para kahit papano to ease up the burden. Ngayon, last year po yun. Ngayon, kung next year, sasama ulit sa budget na ito, then yun ho yung... See, what I told you, it's becoming a cycle. 'Di ba? Kung kayo tatanungin ko, guys, ano ba ang mas preferred nyo? Yung tanggap ng ayuda sa gobyerno o baguhin nila ang labor code, taasan ng mga sweldo ng taong bayan? 'Di ba? Tapos yung computation as per halimbawa, a minimum or rather a maximum of 3 child computation. So kung mas marami ang anak ang gusto mo, nasa sa'yo yan. Pero dapat ang computation para maging sabihin na lang natin komportable ang buhay ng isang pamilya with 3 children. Dapat ito ang sinasahod ng tao. Ito dapat ang minimum nila. At tanggalin nila ang ano kailangan nilang tanggalin? Of course, yung provincial rate. Tanggalin nila yan. Hindi nyo kailangan ng taon-taon pa ayuda. Para itong 26 billion na to, tayo na lang kayo ng either eskwelahan, ng hospital, infrastructure. Imagine niyo. Purpose lang ho talaga nitong AKAP. Pero I heard daw na nagagamit po ito sa pang suhol, para sa pirma. Hindi ho ganun yung idea po nitong AKAP na ito, which I was the one who made up this idea para po doon sa mga middle class, below middle class. Hindi para naman kailangan, sa totoo lang, itong programa nito, it's a no-brainer. Sa totoo lang. It's really a no-brainer. Kasi the question is, for the longest time, bakit ang DSWD, since naging lisensyado akong okay, or since naging estudyante ako, nakagraduate ako hanggang ngayon, ang tanong, bakit bukod tanging si Erwin Tulfo lang nakaisip niyan? Bakit hindi yan ang isip ng mga previous DSWD secretary or kahit sinong congressman? Bakit siya lang? Tapos ngayon pa. Hindi po ito pang suhol. Ito po ay pantulong sa kanila para makaagapay sila sa mga matataas na presyo ng bilihin. Para po itong nung pandemic din ho na nagbigay ang gobyerno natin ng ayuda sa mga... Well, iba ang story ng pandemic. Understandable kasi ang pandemic. Noong panahon ng pandemic, ano ba ang nangyayari nun? Marami pong establishment ang sarado. Maiintindihan ko to. Okay, maiintindihan ko to kung nangyari ito nung panahon ng pandemic. Imagine niyo lumobo ang utang ng Pilipinas dahil lang kailangan tulungan ng gobyerno. There was a need. As in, hindi lang siyang simpleng pangangailangan. Kailangan na kailangan. Diba? We were bleeding money. Sabi nga sa news, napakalaking tulong ng mga OFW dahil kahit pandemic, marami pa rin ang nagre-remit ng pera. Yung remittances ng tao ng panahon na yun ang tumutulong sa gobyerno para matustusan ang paayuda during the pandemic. Wala na po tayo sa pandemic eh. And for the longest time, marami naman taong nag-survive without this ayuda. Ngayon, nakita itong way ng mga politiko. Come to think of it, kailangan mong dumaan para lang ma-qualify ka. Kailangan mong pumunta sa kongresista mo.
Tapos, ang mag-identify sa yung DSWD. What the F? Sa lahat ng kababayan natin, lahat ng sektor. Ito naman po yung mga napag-iiwanan ng mga kababayan natin na mga nasa 25 or 23,000 or less ang sweldo, pasok ho sila dyan. You're working at the call center, you're a security guard, driver ka ng Grab, nagtatrabaho ka sa McDonald's, Jollibee, kasama ka ho dyan. Alam mo yung driver ng Grab, talking about Grab. Kung ito, if he's talking about yung mga, yan, hindi po sila empleyado. Okay. And imaginein mo, if they make 1,000 a day, they're actually earning 30,000 ng taxable. Do they pay taxes of their income? Of course not. Sa AKAP program na yan ng pamahalaan. Pero ulitin ko po, hindi po ito, ang purpose po niyan ay hindi po ito pang suhol para pumirma sa ikang PI. Hindi po ito. Because I for one will object it dahil maganda po ang layunin nito. Hindi po ang layunin nito pang suhol sa mga kababayan po natin. Yun lang po. And you believe? Ano kayo masasabi dito ni ni Erwin Tulfo? Tulong Tulfo. Hindi daw magagamit yung AKAP. Pero imagine niyo, yung mukha niya, nandito, Wanda Tulfo. Anong kinalaman ni Wanda rito? Sa relief operations. Di ba itong box na to, kung marirecognize nyo, box to na DSWD. Wala pa man din, bakit hindi, walk the talk. Erwin Tulfo, walk the talk. Kasi iba yata yung nakikita namin sa sinasabi mo. Kaya binabanatan kayo ng Oh. See? DSWD. Matanong ko lang, ito po bang si Wanda Tulfo, ano po ba siya? Politiko po ba siya? No? Oh. Oh, may helicopter pa. Ang lala. CIS. Tapos namimigay. Ano ay masasabi rito ni Idol Ben na itong mga kapatid niya? Oh. Relief operation ng gobyerno. May isang Wanda Tulfo nandito. Bit-bit yung Ano masasabi ng gobyerno natin dito? Lala. Oh. DSWD. Sorry, nakita lang natin kanina sa live ni Teacher Mark. Nag-team replay po tayo. Nakita ko yung mga other na ginagawa ng mga Tulfo. Diba? Anak, kapatid. Di ba kayo nahihiya sa mga pinaggagawa ninyo? Isa na lang ba ang matinong Tulfo ngayon? Sana naman. No? Sana naman natutuong tuloy-tuloy ang pagiging matino ni Lolo Ben, ni Idol Ben. Wala bang gagawin ang gobyerno natin sa mga ganitong klaseng tao? Na ginagamit ang programa ng gobyerno, ginagamit ang pera ng taong bayan para sa pagiging politiko nila. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood.
Please don't forget to subscribe, like, and comment. Share nyo na rin yung thoughts nyo. How far can we go? No? Para tanggapin lang natin yung mga ganitong senaryo dito sa Pilipinas. Yung matitinding kakapalan ng muka. Yung pakikisawsaw. Mismong si Idol Ben Tulfo na ang nagsalita. Di ba kayo na nakatulog pa ba kayo sa gabi? Sa kakapalan ng mga mukha ninyo?